Are, oo. Dito tayo sa taas. Yan o. Talagang yan ang layas natin ay. Pinuntahan na talaga natin mismo mga kalayas. Ayan ang lakas ng hangin. Ayun po, uuwi na ho ako. Bali are, yung aking mga halaman oh. Are ay yung galing kay Jinko. Are po yung isasabit natin doon sa palaisdaan. Tsaka ito. At meron din po tayo dito, strawberry. Dalawang puno po yan, strawberry oh. Ito, strawberry yan. Ano lang, unleaded. Kaya ano, ito naman yung galing dun sa Lopez. Luyang itim, tsaka ginseng. Ito naman mga kalayas, tahibo daw to, ilalagay ko dun. Bali ang pagtanim naman nito, puputol-putulin lang daw to. Tapos ito na rin daw mismo yung itatanim. At saka meron po tayo ditong rosal. Itatanim ko po sa paikot ng palaisdaan. Ayan, it so happen lang po mga kalayas na kailangan ko nang bumalik on time. Ayun, so maggas lang muna ako, gawa ng baka mamaya mga kalayas abutin tayo ng sobrang traffic sa daan. Mahirap naman na kulangan yung gas sobrang layo rin ano po. Halos aabot din ako ng 5 to 6 hours simula dito sa Tagkawayan papunta po sa Tayabas ano po. Maya pa yung baka nasa Criselda. Baka nasa Criselda. Pagkumusta na lang ho? Ako pauwi na rin Kaya minamadali niya na ito at nang makabigay-bigay baga sa mga ano. Ayo. Hindi, okay lang naman no. Hindi pa naman ako naniningil. Okay lang po yun tita. Merry Christmas na lang po. Salamat sir ha sa inyong pangunawa. Oo, okay lang po. Inaabiyag niya at sabi ko yung makapaghanap buhay ng maganda-ganda. Okay lang ho. Okay salamat lang. sir. Pasabi na lang po, kumusta? Apo. Parang busy po ay kapag ako'y tumatawag. Busy nga ng yung mga Chinese ngayon ang kausap. Mga kaibigan ko po dito, mga kalayas. Ayun, alas 11 po tayo dito sa Tagkawayan. Siguro mga alas 5 baka nasa Tayabas na ako niyan. Ayun, so samahan niyo lang mga kalayas sa ganitong lakad ano, kumbaga ito po, this is yung buhay po ni Kalayas. Biyahe po tayo ngayon. Medyo napakalayo na naman no. Akala ko nga matatagal-tagalan ako. So happy na kailangan po nating bumalik on time. Ayan. Due to personal reason. Hindi naman po problem goods po 'yon. Meron lang po akong mga kailangan na puntahan. Ayan po. Medyo malayo-layo talaga po aring ating biyahe. Sana naman tayo ay maging mapayapa po yung biyahe at iiwas tayo ni Lord sa mga aksidente o anumang kapahamakan. Ayan po. Ang dami na rin nauwi ngayon nag-uuwian na po yung mga galing po sa bakasyon. Papakita ko lang sa inyo tong boundary kasi marami talagang tumitigil dito Gateway to Bicolandia. Ayan mga kalayas. Alay sa Diyos, Camarines Norte. Yan Tignan nyo mga kalayas, ang daming bumibiyahe ngayon. Kasi uwian na rin Ang laki nga nitong arc na to Ayan po. Saan pa ang biyahe nyo yan? Sa Itawisan, layo Saan ang biyahe nyo? Taytay? Sa QC po. QC? Layo. Ingat kayo sa biyahe Sige. Kayo kuya, saan ang biyahe nyo? Antipolo. Layo. Ba't dito kayo tumigil? Kasi nga gawa nito nga. Gawa naman. Ulan dyan. Sige, ingat ka, ingat. Ayan po. Itinigil ko talaga dito mga kalayas para makita nyo rin po yung nalaglag pala yung isang gulong. Ay, lalim. Okay na. Nahulog po yung isang gulong. Ang taas po kasi nung yun sa kalye. Parang naukab yung tabi. Ayan po. Ay lowered ho yung kotse. Naandito po tayo sa Kalawag. Tatanong po tayo ng pawid.
Magkano po nanay ang pawid? Anong klase, sir? Ano po bang Fit po yun makapal. Lagay mo nga kuya Mag- yung sunsi. yung makapal po ay? Ayan, ganyan po ay. 6 feet na makapal. 6 feet na makapal, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di 180 ang 10. Kano kaya karami ang mabububungan yan? Estimate mo, sir. Ayan po. Ang 10 ay di 1, 2. Layo po ang mga bunga ng tampo. Oh, ayun no. Oh. Di ari, para 1, 2, 3, 4, 5, 6, Mag-6 na taon na yan, sir. 9, 10. 10 ay di 180. Sa 500, ilang piraso yun? Eh, ano ko po. Kaso paano kaya? Sasakyan ko yung kotse eh. Naku, ang padadala mo. Sa Tayabas po. Yan po kayo natutubay po ng mga ano. Ano kaya? Ilang feet? Paano? Ay, hindi kakasya din. Pulpit lang kasi din, sir. Parang hindi kaya ano. Pero mura na ano. Nung ganun po ayo. Ay yung maliliit. Oo. Magkano po yun? Try mo po yung nasa. Ang isukat mo nga doon sa... Maganda sana kaso parang hindi naman kasya yata sa akin ano. Sir. Di ba pwede yung bubong na yan? Ayan no, ang ganda nito. Ari po yung 18 pesos ang isa. Oh, 2, 3. Ay ganda ano. Ganda sana tong pangbubong oh, dun sa palaisdaan natin mga kalayas. Kaso, hindi naman kasya sa ano. Kaya. Parang alanganin sa mga ano po. Alanganin. Sayang. Ano yan, pulpit? Parang hindi po pwede pala. Pagsunod na lang siguro, hindi po pwede. Pero mura na ano. Maraming maibububong. Sir. Buwan di naman po sa pag po dito, original po ang kawayan namin. Kaya nga po. Baka ginagawa sa Taiwan, nakadala mo. Hindi daw na Ay sige po nanay, di bali po, pagsunod na lang po. Sige sir. Nagpakasakali lang ho. Maganda sana mga kalayas yung pawid. Gawa ng dito talaga yung bilihan ng mga pawid po. Dito sa Kalawag. Kaya lang, ang problema naman ay hindi po kasya dito sa sasakyan natin. Kung sisiksikin naman natin yung mga halaman ko po na dala ay baka masira. Bagay, diretso canvas na rin mga kalayas. Ayan o, ang ganda niya na ano, panlagay sa kubo. Yan po, napakahaba ho ng traffic. Kanina pa ho tayo dito. Pero lagi ho talagang traffic sa part na to. Gawa ng ginagawa ho na flyover. Yan po kasing lugar na yan ay lagi ng binaha ng binaha. Oh. Itong lugar na ito ho mga kalayas ay binabaha. Kaya nilagyan niya ng mga poste na ganyan, gagawin niyang flyover. Mababaho kasi aring lugar na ari, eh lagi nang na-stuck ho mga sasakyan din eh kapag umuulan. Eh since ginagawa nga ho ari ngayon, lalo nang laging na-stuck, pero tuloy-tuloy naman po yung kanilang panggagawa ho din eh. Kaya maganda yung magiging resulta nito at para mas mapabilis ho at maging smooth yung movement ng mga sasakyan. Ayan ho. Ganda. Yung ibang mga poste eh halos buo na eh oh. Ipapatong na lang dyan yung mga tulay, yung pinakang bridge. Taon na rin tong ginagawa mga kalayas. Akala mo nasa Manila na eh oh. Oh. Parang dito ho sa Quezon, ilan pa lang yung may flyover na ganito. Sa Lucena, yan, mayroon pong isa sa Diversion Road. Tsaka dito. Yun lang alam ko ha mga kalayas. Ariho, ipapakita ko sa inyo ang bayan ng Lopez mga kalayas. Oh. Pag po din eh, kumanan, yan po papunta ng hospital ng Lopez.
Ari po, oh. Ayan, baka meron kayo dito mga kailangan na itanong. Ayan po, ito po ang mayroon dito sa Lopez, Quezon. Meron din pong Jollibee, Big Mac, Pandayan Bookstore, Watson. Ano pa ba? Oh. Ari po. Medyo matraffic lang ho din eh, at gawa ng ari nasa poblasyon po tayo. Mayroon pala ditong ano, Mr. DIY, yo. Ayan po. Ito pa, Sans Trading, bilihan ng mga appliances. Yan oh, mga home appliances. And I swear, yun A-Smart. Yan, sa mga may katanungan po ano, kung ano bang mayroon din eh sa Lopez. Oh. Mayroon din silang Pubo, mayroon. Villarica sa mga palitan po ng pera. Ayan, may land bank din po sila dito, QCRB. Land Bank, QCRB, South Star Drugs. Ayan po, 7-Eleven, syempre yan, hindi mawawala. Medyo makipot lang po itong pinakang bayan po nila, kaya meron po silang, ayan po, Mercury Drugs. Kaya meron po silang bypass road. Kasi nga pag may kagaya niya mga ganitong holiday season, hindi na po sila rerekta dito. Malilis po yung pagkaroon ng heavy traffic. Ayan po, Victoria Mart, Pera Hub, M. Lewillier, ba dalawa ng M. Lewillier oh. Ayan ho, ang mga makikita ho ninyo din eh. Kompleto rin oh. Goldilocks. Mayroon din silang store ng mga cellphone yan. Oppo, Motor Trade, Cebuana, Shell sa mga magpapagas. Shell meron po. Ayan. Okay. May mall din pala dito eh oh. Ay mga kales, may bago sila. LCC yung nasa dulo, tas ari new one. Matagal na tong new one. LCC, malaki yung kanilang LCC eh. Sino nakaraan, dumaan po tayo sa bypass road. Yan Lopez LCC. Yan LCC Lopez. Malaki rin Ayan po. Yan na po yung pinakang Kabayanan, yung pinakita ko sa inyo, ang kasunod na ay sementeryo. Doon po sa bandang dulo-dulo, yung pinakang insertion ng bypass road. Ito, yung mga terminals Meron din silang Rusi. Diyan na po, nagtatagpo-tagpo ang mga sasakyan. Yan po ang pasukan ng bypass road. Ito po. Yan. Ayan po, dito naman tayo sa bayan ng Gumaka. Ayan, ang marami po din ay money padala. Ayan, pera padala Ayan. Mayroon po silang McDo. Ano po, nasa left side. Mayroon din silang South Star Drug, nasa right side. Po, McDonald's, Cebuana, Generica, PNB. Yan. Carlos
Mayroon silang, ayan o, Carlos Super Drug, 7-Eleven, Goldilocks, Chowking, Jollibee. Ayan po. Pag dumiretso, papuntang Pitugo. Yun. Lucena, Pagkumanan. Ayan, meron silang LBC, Watson. Ayan po, ang mga makikita po din eh. Bali po mga kalayas, ang kanila pong poblasyon, yung mga ganito pong landmark, nasa mismong highway po. Wala po sila sa loob, kumbaga walang papasukin po ba. Oh. Kaya ipinapakita ko po sa inyo. Halos mga nasa highway po. Siguro yung palengke nila, yun lang po, yung medyo papasok. Are pag mga ilang meters po eh wala na ulit. Yun na po yung pinakang bayan, yung pinakita ko po sa inyo. Are pag kumanang naman po din eh simbahan. Malaking simbahan po. Roman Catholic Church. Meron din po sila ditong BDO. Diyan po sa dulo-dulo, Tanyada. Ayan o, Tanyada Bridge. Ay, di yun po, ay shout out po sa lahat ng mga taga dini po, ano, Gumaka po. Ayan. Ayan po, BDO. Saka Kawasaki, Petron, Andox, Motolite, Senyor Pedro. Ano pa? Suzuki. Ano? Mariel. Mga Yamaha. Ayan po. Ayan mga kalayas oh. Napakarami ng mga motorista po dito oh. Yan, dito po sila nag-stop over kasi sobrang ganda ng view dito. Kung napanood nyo po yung vlog na umalis ako ng 2024, babalik ako ng 2025. Dito po yun, ito po yung part na yun. Ito po sa malapit na sa boundary ng Plaridel tsaka Gumaka. So bali ito pong kinatatayuan natin ngayon. Ito po ay sako pa rin ng Gumaka, ano po. Ayan. Oh. Ayan. Oh, tinaman nyo naman mga kalas oh. Ang ganda ng ano eh. Ang ganda ng view dito. Para siyang eternity, ano ba? Infinity pala, infinity pool. Tsaka tingnan nyo mga kalayas, yung kanilang boundary no, kung mapapansin nyo, isda. Kumbaga mayroon silang palaging representation ano. Kagaya mga kalayas sa Lopez, niyog. Hindi ko alam yung history behind. Pero tingnan nyo, kung mapapansin nyo mga kalayasan, kagaya nyan, isda. Siguro, on this part, itong bayan na to, marami ditong isda. Oh. Ayan po. Yan, ito na yung pinaka-boundary. So nandito na tayo ngayon sa Plaridel, Quezon, ano po. Na kung tawagin din ito ay Siain. Ganda oh. Ayan, tas yung boundary naman po sa Lopez, niyog. Siguro maraming niyog doon. Kaya yun yung kanilang representation, ano po. Dito naman po tayo mga kalaya sa may Atimunan no. Ari po ay isa sa tourist spot. Ano po, lahat ng mga motorista po na pumupunta po dito ay halos dito po tumitigil. Oh. Ari, oh. Dito tayo sa taas. Yan oh. Talagang yan ang layas natin ay pinuntahan na talaga natin mismo mga kalayas. Ayan ang lakas ng hangin. Oo. Ari po oh. Ayan. Andito na po tayo. Siyempre isinama ko lang po kayo sa ating paglalayas po. Ano po. Ayan oh.
Bali, itong way na po yan, papunta na po yan ng Manila. Ito naman po kabila ay papunta sa Bicol po, Kabikulan. Oh. Marami pong mga kwento-kwento dito ay di bagamat kumbaga ayan ito kung bakit nilagyan nila ito ay meron nga pong malalim na kwento ano po dito sa Serena na ito. Kung ari o aba, ilang talampakan din po ari mga kalayas. Oh. Ayan. Talagang ari po yung ating inakyat at gawa ng sobrang layas nga po natin ay. Oh. Mamaya naman po sa Atimunan Sigsag. Oo. Wari ko yan, ang dami na rin din pumunta at gawa ng naay po ay bakas pa rin yung kanilang mga ano, nagpa-picture siguro sa taas. Ayan po. Ayan, ang laki. Oh. Mataas po are sa personal mga kalayas. Oh. Po, bali ito po naman ay kwento-kwento laang ho at naririnig-rinig ko laang. Yan daw po ay para bang may iniintay. Pero ang kwento daw po nung unang panahon mga kalayas, yan daw po ay meron daw pong di umano na mga mangingisda ano po, mga mamamalakayan na pumunta po sa dagat. At nung kinagabihan po na yung mga mangingisda na iyon ay nasa kalagitnaan daw po ng dagat ay inabot daw po ng napakalakas na bagyo. Adi yun nga po ay nag-aalala na nga daw po yung mga pamilya ay himala naman po na nakabalik daw po yung mga mangingisda maliban daw po dun sa isang lalaki at makalipas nga daw po ang ilang araw ay hindi pa rin po bumabalik. Kaya pinagluksa na po nung kanyang pamilya. Adi makalipas daw po ang isang linggo ay bumalik daw po yung lalaki. Ano po? Ngayon po, ikinuwento niya na iniligtas daw po siya nung Serena. At yun daw po ay kanyang naging kasintahan. At siya daw po ay niregaluhan ng gintong suklay. At sa pamamagitan po nun ay yun po yung pinakang means of communication po nila ay ilulubog lang daw po yung gintong suklay dun sa dagat para pupunta na daw po yung Serena. Ano po, yun yung pinakang palatandaan po nila. Ayun, ay di yun nga po ang mga kwento-kwento po dito. Tapos dyan daw, mayroon daw kuweba. Ayan, dyan sa banda na yan, mayroon daw dyan kuweba na diretso daw dun sa pabahay. Adi katapo, tayo ay ano na po ulit, sisibat na ulit, ano po. Oh, at ay, napuntahan naman na po natin ari. Baka may ahas ah. Hey. Mataas din mga kalayas oh.